Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Tuwing magtatakip silim sa Panabo City sa Davao del Norte, daan-daang ibon ang makikitang palipad-lipad sa kalangitan at tila tumambay sa mga kawad ng kuryente. Anong ibon ang mga ito at bakit laksa-laksa ang mga ito? Abot langit ang pangamba ni Sharpie na nagmumotor sila kamakailan ng kanyang nobyo sa Panabo City, Davao del Norte. Sa kanya kasing pagtingala sa kalangitan, ito ang kanyang nasaksihan. Laksa-laksang itim na mga ibon na tila sumalakay sa Panabo. Ang dami pong mga ibon, sobrang liit po, parang kamay ko lang siya. Halos sakupin na rin ito mga kawad ng kuryente. Ang dami pong ibon sa wire. Ang sobrang ingay po ng paligid. Kaya si Sharpie kinutuban, ang mga ibon daw ito di umano, signus. During that time po, makulimlim po yung panahon, parang may bagyo na po darating. Kasi nakikita ko sa mga TV, pag may mga ibon na ganon, may parating na po na bagyo. Ano nga ba mga ibong na videohan ni Sharpie? Kuya Kim, ano na? Ang laksa-laksa mga ibong na videohan ni Sharpie, mga migratory birds na kung tawagin ay barn swallow o sanin-babatang. Galing daw ito sa China, Japan at Korea. Sila po ay pupunta po dito sa Pilipinas kapag lumalamig na po yung klima doon sa mga norte. Kumakain sila ng mga insekto. At dito po sa Pilipinas, year-round naman pong madami yung mga insekto. Kaya meron po silang makakain dito sa bansa natin. Wala daw dapat ikabahala sa pagsulpot ng mga barn swallow sa Panabo. Wala naman po silang masamang dinadala sa ating mga tao. Dahil hindi naman po sila nananakit ng mga tao. Katunayan, nakakatulong pa raw mga ito sa ating kapaligiran. Itong mga ibon na po ito ay yung ating natural na mga pest control. At tinutulungan din po yung mga farmers natin na mawala po yung mga peste. Pero dahil sa dami ng mga ito, tila nagiging perwisyo ng araw ang mga ito. Kapag po nga na marami po silang nagsama-sama at napunta po sila sa mga urban areas tulad na lang po ng mga lungsod natin, ay minsan po nagkakaroon ng perwisyo dun sa mga taong nakatira. Sakali mang makita nyo mga ito sa inyong lugar, huwag nyo silang guguluhin o sasaktan. Kung may panganib ba ng short circuit o sunog sa mga kawad ng kuryente kung saan sila dumapo, ipagbigay alam agad sa electric company o kinaukulan. May isa pang klase ng ibon dito sa Pilipinas na laksa-laksa din kung namamataan. Alam niyo ba kung anong tawag sa mga ibong ito? Ang mga ibong ito na may maliliit na katawan at itim o brown na balahibo, laksa-laksa din kung lumipad. Kaya madalas silang napagkakama ng mga barn swallow o salimbabatang. Pero ang tawag sa mga ito, swiftnet o balinsasayaw. Grupo-grupo sila kung lumipad dahil ito'y kanilang paraan para proteksyonan ang kanilang mga sarili. Sa pamamagitan kasi nito, nakakaiwas sila sa mga mas malalaking ibon na maaari silang gawing prey. Alam niyo ba na sa San Pascual, Burias Island, may isang bahay-tirahan na nagsisilbing tahanan ng mahigit 80,000 na balinsasayaw. Kaya binansagan itong Balinsasayaw House. Sa Negros Oriental naman, isang lawa ang pinangalan sa naturang ibon, ang Balinsasayaw Twin Lakes National Park. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.